Narito ang muling isinulat na bersyon ng kwento sa wikang Filipino, Tagalog, natural at madaling basahin. Ang restaurant na iyon ay isa sa pinaka-eksklusibo sa buong lungsod. Puting tablecloths, kristal na chandelier, at listahan ng reservation na umaabot ng mga linggo. Doon nagdi-dinner ang mga high-profile na politiko sa likod ng velvet curtains at nag-a-toast ang mga asihi para sa million-dollar deals. Sanay ang staff na makilala agad ang yaman at status kahit malayo pa. Kaya naman nang pumasok ang isang batang babae mag-isa, nakasimple lang na hoodie at jeans, halos walang pumansin sa kanya. Tahimik siyang pumasok, walang ingay, walang drama. Tumingin-tingin lang siya sa eleganteng dining area. Walang kamera, walang security, walang bodyguards. Isang babae lang na may kalmadong tingin. Reservation, tanong ng hostess nang hindi man lang tumingin ng maayos, parang alam na niya na T-note ang sagot. Yes po, sagot ng babae ng magalang. Under Pacquiao. Natigilan ng hostess pero hindi niya na-gets agad. Tumingin siya sa tablet, kumunot ang noo, saka sinabing maghintay muna. Ilang minuto ang lumipas. May mga well-dressed na bisita na nauna pang naupo kaysa sa kanya. May mga tumingin pa sa kanya ng may pag-aalinlangan. Mukhang ang wala siyang lugar doon, tahimik, simple, at parang hindi naapektuhan. Lumapit ang isang batang waiter, matangkad, maayos ang ayos, may practiced smile na biglang nawala nang tingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Tulungan ko po ba kayo? Tanong niya nang may bahid ng pang-aasar. Tumango ang babae. May reservation po ako. Hinihintay ko lang po na maupo. Umiti ito ng mapanuya. Sigurado po ba kayo na tama ang napuntahan niyo? May dress code po kami rito. Hindi niya sinabi ng diretsyo, pero malinaw ang ibig sabihin. Umiti lang ng mahina ang babae. Nasa tamang lugar po ako. Lumayo ang waiter, bumulong pa. May narinig pang nagsabi ang isa pang staff, siguro gustong mag-selfie lang yan dito. Tumawa ng mahina ang mag-asawang malapit. Pero nanatili siyang nakatayo ng matiwasay, pasensyoso. Hindi siya nagmalaki, hindi sumigaw, pero napansin niya ang lahat. Muling dumaan ang waiter at sinabi ng may ngisi, may bistro po sa kabilang kalye, mas okay siguro doon sa style nyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata, hindi galit, kundi may katahimikang kumpiyansa na nagpatigil sa kanya. Mag-aantay po ako, sabi niya lang. Bumalik ang hostess, mukhang kinabahan na. Ikaw po pala yung kasama ni Pacquiao, utal nito. This way po, miss. Inakay siya patungo sa pinakamagandang table sa buong restaurant. Nagtinginan ang mga tao. Nahiya ang mag-asawang tumawa kanina. Natigilan ang waiter. Bigla niyang na-realize, hindi lang siya basta isang simpleng babae na kanyang ininsulto. Anak pala siya ni Manny Pacquiao, ang world champion, senador, ang lalaking galing sa wala at naging alamat sa buong mundo. At hindi siya nagsalita noon kasi hindi niya kailangan. Pero may darating pang iba na magsasalita. At kapag pumasok siya sa pintuan na yon, ilang minuto lang ang lumipas, magbabago na ang buong restaurant magpakailanman. Biglang nag-iba ang hangin sa restaurant nang pumasok siya. Walang media, walang flashy entrance. Simpleng maayos na polo lang ang suot, pero may lakad na puno ng kalmadong kumpiyansa, yung tipong nakaharap na sa mas matinding laban kaysa sa bastos na staff o mahal na menu. Pero pagkapasok ni Manny Pacquiao, parang mas nagliwanag pa ang mga chandelier. Napahalinghing ang hostess. Sumilip ang chef mula sa kusina. At ang waiter na nanlait kanina kay Queenie, natigilan, nanginginig ang kamay na may hawak na tray. Good evening po, bati ni Manny ng mainit, parang sa matagal ng kakilala. Sasama po ako sa anak ko. Malumanay ang boses niya. Pero sa mga nakakaalam ng kwento niya, mula sa pagtulog sa kalye ng General Santos hanggang sa pagiging isa sa pinakarespetadong champion sa mundo, may bigat iyon na parang libu-libong laban. Nagkagulo ang staff. Nagliligpit ng napkin, nagbubuhos ng tubig. Bigla, hindi na lang siya yung babaeng naka-hoodie. Naging honored guest na siya. Pero nakita ni Manny ang lahat, ang kaba sa mga mata, ang pamumula ng mukha, ang peking ngiti. At higit sa lahat, nakita niya ang mga mata ng anak niya. Nagsalita ang mga iyon ng walang salita. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ng mahinahon ang kamay nito, at mumiti, yung ngiti ng isang tatay na nakitang lumaki ng matatag ang anak. Okay ka lang ba?
Tanong niya ng mahina. Tumango si Queenie. Ngayon po okay na po. Tumango si Manny. Alam na niya. Hindi siya sumigaw. Hindi humingi ng manager. Pero nang lumapit ang waiter na may pilit na ngiti, tumingin si Manny. At sa unang pagkakataon gabing iyon, nagbago ang tono niya. Anong pangalan mo, anak? Napakurap ang waiter. Carlo po, sir. Carlo, ulit ni Manny. Nice to meet you. Tahimik. Sobrang tahimik. Alam mo, maaga dumating ang anak ko. Siya mismo nag-reserve nitong table. Hindi siya humingi ng special treatment. Hindi niya inaasahan na makikilala siya. Gusto niya lang kumain ng tahimik. Nilunok ni Carlo ang laway. Opo, hindi ko po alam. Yun nga ang punto, putol ni Manny, pero nanatiling kalmado ang boses. Hindi mo alam kung sino siya. Kaya naisip mong okay lang na husgahan siya, ipahiya siya. Nagkatinginan ang staff. Tahimik na nakikinig ang ibang bisita. Pero ito ang totoo, Carlo, tuloy ni Manny. Hindi mo kailangang tratuhin ng may respeto ang tao dahil sa kung sino sila. Tinatrato mo sila ng may respeto dahil sa kung sino sila. Tahimik. Sobrang tahimik. Mas malakas pa sa anumang suntok na natamaan ni Manny noon. Nahiya si Carlo. Hindi niya alam ang isasagot. At saka, dagdag ni Manny ng parang walang halaga, may-ari din ako ng restaurant na to, majority shareholder. Hindi ko sinasabi sa publiko, pero tinulungan ko to para magbigay ng trabaho, magandang trabaho, hindi para iparamdam sa iba na maliit sila. Parang natumba na ang tuhod ni Carlo. Parang iiyak na ang hostess. Tumingin si Manny kay Queenie at tumango ng mahina, parang sinasabing, maganda ang ginawa mo. Hayaan mo na ako ang bahala sa iba. Tumingin ulit siya kay Carlo at sinabi ang pinaka hindi inaasahan. Lahat naman nagkakamali. Pero ang mahalaga, ano ang gagawin mo pagkatapos? Magpahinga ka muna. Pag-isipan mo. Bumalik ka ng may mas magandang puso. Tumango si Carlo, walang salitang naitanong at umalis. Tumingin si Manny kay Queenie. Kain na tayo. Hindi galit ang nagpabago sa buong kwarto. Dignidad. At ang lakas ng isang lalaking paulit-ulit na minamaliit sa buhay, pero natutong ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti kundi sa tamang pagtugon. At doon nagsimula ang totoong kwento.